Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. Ay, nawala yung iPad natin. Teka lang. Di ba? Talagang nag-ujama pa ako no? Pisces, this reading is for you, kabayan. May chang Aime from Japan. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aime. Salamat din sa nakatapa ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng, bakit puro tao? Malapit sa puso mo. Nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Ala, puro tao! I-explain ko sa'yo dito. Magalaleo. Naloko na. Apat ba kayo magkakapatid? 4, 5? Ano ba? Ano ba yan? Mukhang, when it comes dito, okay, tanda mo, energy reading tayo ha. Ano man ang edad mo, ano man ang gender mo, okay, ipasok mo yung sarili mo. Okay, sa nakikita ko sa dito, iba sa inyo, siguro, kung kayo is magkakapatid, well, ang magkakapatid naman talaga is kanya-kanya ng buhay, no? Andito yung sitwasyon na maaaring magkakanya-kanya na kayo sa iba. O kaya, either kapatid mo to, anak mo ito, no? Kung anak mo is 3, 4, 5, ganyan, or kapatid man yan ha. Or maybe, isa sa inyo is, ilan man sa inyo ha, or isa, or ikaw, halimbawa ikaw, or someone is mag-iiba na ng direksyon sa buhay. Ngayon. O may mga tao na nag-iiba na ng direksyon sa buhay. Maaaring nagkakaroon ng mga quarrel, o hindi pagkakaintindihan, ano, sa nakita ko dito. Meron tayong Libra. Bakit? Yun lang. wala, mamaya sabihin ko sa inyo, diba dito? Ganun. Nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Maaaring may mga past situation ako na nakikita, no? Dito na hindi pa siguro nare-resolbahan sa iba sa inyo. Kumbaga you're thinking for a past situation. Namamagnet ka kasi na nakaraan eh. Kumbaga you are thinking sa future na pero namamagnet ka na mga nakaraan sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga meron pang, hando yung competition mo with come to a past and to future. Siguro may mga dinidesire ka in the past, ganyan. Sa iba naman sa inyo is may mga kasiyahan. Sa iba, may mga kasiyahan na magaganap o mangyayari. O makakaramdam ka ng saya. Or nahandito yung tao na may tao ka na mamamagnetize. No? Na maaring magkaroon ng crush sa'yo. Ganon. Sa iba sa inyo, nagtataro kayo. Mga iba dito nagtataro reading or maybe is pahilig kang manood ng tarot reading o kaya naman is magpapa-fortune telling ka. Mga ganun. Iba sa inyo is nagkakaroon kayo ng choices in life, no? Kumbaga may mga didesisyon na daw kayo ngayon sa buhay nyo. May mga pag-aalinglangan. May doon sa separation o may magpaparaya. O may pagpaparayang magaganap o mangyayari. Nagkakaroon ng distance or maari may lumalayo ang loob sa iba. Energy ni Pisces. Okay, ang energy mo sa nakikita ko dito, may mga gusto kang aksyonan, solusyonan, desisyonan, pero ang nakikita ko dito is medyo limitado yung gusto mong, yung action mo. Ganyan. Halimbawa, may gusto kang kausapin, may gusto kang gawin,
Yan, medyo siguro either nagkakaroon ka ng limitasyon sa sarili mo or nape-pressure ka doon sa bagay na yun. Yung mga pressure situation ako nakikita sa'yo. Medyo ang nakikita ko sa'yo dito this week siguro, there's magiging mahina ka sa pagdidesisyon this time or hindi mo maipo-force ganyan. O kaya limit lang yung a-actionan mo. Ganun. O kaya may mga gusto kang actionan o solusyonan. Kaso is limitado yun. Yun. Ang nakita ko. Doon sa pressure situation, ako nakita. Either may limit, bawal, o magkakaroon ng dapat na may mga kalakaran o may mga dapat sundin. Ang nakikita ko dito, no? Yeah, parang basa yung ano ko. Dali lang. Sabi ko na nga, be. Ano, kaya ka pala umalis sa balikat ni Mami kasi nagpasabog ka. Pasawa itong anak ko, ah. Sorry. Kasi, naramdaman ko basa yung balikat ko. Tapos, diyan ka naman pumesto. Tingnan natin ang parating sa'yo. Pipilitin mong balansehin this week yung sarili mo, pero may konting pressure. Ganyan. Siguro sa trabaho, sa mga iisipin, kung ano man yan. Tingnan natin ang parating kay Pisces. Sandali lang, anak. Parating sa'yo. Universe, ano ibig mo sabihin ito? May iisipin ka raw. Uy, ibig sabihin. Ay, ano ba yan? Anak naman eh. Isa ka pa. Buti na lang, hindi na-shoot sa ulo ni Mami. Okay. Ang nakikita ko dito, merong parating sa'yo is may taong nag-iisip. Or ikaw, no? Nakakausapin ka niya. Maaaring ito taong is makipag-communicate sa sa'yo. Maaaring hindi kayo nakaintindihan itong taon na to. Or ikaw to, ha? Maaaring may mga hindi nagkasundo, nag-away, kapatid man yan, kasama sa trabaho, o sino man siya sa buhay mo, maaaring magkakasundo kayo. Magkakaroon ng pagkakasundo o pagkakabati dito. Yun ang parating sa'yo. No? And then also, meron kang isang bagay na pupukusan. May iniisip kayo na gusto mo pukusan. Siguro, you are more on focusing sa sarili mo. Dito. No? Mag-focus ka sa sarili mo this time. Na focusing to yourself. Kasi gusto mo na ng new beginning. Kumbaga, andito rin yung sitwasyon na may mga iintindihin ka na sa buhay mo. Parang, okay, fine, kung ganun talaga, di mo ko focus ala ako sa sarili ko, kaysa naman mag-focus ako dyan. May mga ganun sitwasyon. Yun ang nakikita ko sa'yo. Hindi ba kayo yung iba dito, siguro may mga nananaginip kayo na natatandaan nyo. Mag-focus kayo sa message na yun, if ever na may mga panaginip. Kasi malakas yung instinct nyo. Iba dito malakas yung instinct. Parating din sa'yo, may taong makikipag-usap sa'yo. Itong tao na to is nag-iisa siya, or maybe this person is meron siya pinagdaanan na painful situation. Makikipag-usap sa'yo. Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Yun. May mga biglaang mangyayari din o magaganap sa'yo. Baka bigla makipag-usap ko sa'yo or something happen. Ano dapat iwasan ni Pisces?
dapat iwasan. Okay yung baraha mo makahagis. Okay. Ay, ganun. Dapat mo daw iwasan yung overthinking. Yan, iwasan mo. Iwasan mo din na hindi bumawi ng tulog. Ganyan. Ay, ace, oh. 'Di ba? Iwasan mo kung medyo puyat ka o hindi ka na gano'n nakakatulog, bumawi ka. Tulog-tulog din pag may time. Iwasan mo 'yun. Iwasan mo na hindi mo alisin yung mga bagay o sitwasyon sa buhay mo na nakapagbibigay sa'yo ng emosyonal, o nakapagbibigay sa'yo ng kalungkutan. Yun, iwasan mo yun. Iwasan mo yung hindi ka mag-trust sa intuition mo. Iwasan mo na yung deception. Iwasan mo yung hindi mo makita yung katotohanan, kung ano talaga yung gusto mo maganap o mangyari sa buhay mo, kung ano talaga yung gusto mong fokusan. Siyempre, magpakatotoo ka rin sa sarili mo. Iwasan mo yung hindi ka magpakatotoo sa sarili mo in a good way. May mga bagay, iwasan mo na hindi mo ikat o alisin o i-let go yung the past situation. And also, iwasan mo yung is not to create yourself in a new you. No, sinasabi dito, you need to create and you need to jump to your fashion in a new you. May mga dapat kang baguhin. No, you need to see the fact before kang magdesisyon sa buhay. No? And start a new journey, start a new energy, and i-pursue mo yung mga bagay na gusto mo i-pursue into your life. Kasi it will success. Ito, iwasan mo yung hindi mo ma-pursue yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo, na gusto mo ma-achieve or mag-success sa buhay mo. Pag-isipan mong maigi, you need maging aware ka rin ha. You need to be aware sa mga taong makakausap mo, sa mga taong makakasalamuha mo. Kailangan mong gamitin yung iyong intelligent power dito kasi pwedeng may mga tao kasi na magsisinungaling sa'yo. May tao na may lihim or maybe you have a secret. Love. Kamusta ang love? Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, kasama sa trabaho, sarili. Love, Pisces. Anak, ano na naman hinahanap mo dyan? Tawa ko sa anak kong, yung puti, pagka ginalaw mo siyang gano'n, para siyang nagugulat talaga. Parang tao, nagugulat din siya. Anak, hindi ka naman nagkakapi, Okay, when it comes to a love. Iba dito family to ha. Dito si family. Iba dito family related. Dito. Ano yan? Musang mo. Patingin. May dala ka pang pagkain. When it comes sa love. When it comes sa love, andito ka sa there's a burden situation, Kumbaga may mga burden, struggle, ganyan. Or may mga problema talaga, no? Doon. Kumbaga, andun yung nagja-jungling. Andun yung lungkot, kumbaga. So, halimbawa, sa family, kasi lumabas si family. Yun. Pero ang nakita ko sa'yo dito, parang ikaw or someone is walang pakialam. Yan. Or maybe, andun na lang yung sitwasyon na hindi ka nababothered. Ganyan. O hindi mo lang pinapansin or someone, no? Ganon. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao, kung kayo sa kahiwalay nitong tao na to, sa nakikita ko dito, andun yung maaring iniwan kanya sa ere, no? Sa nakita ko dito, na binigyan kanya ng problema, ganyan. Dito, ng karelasyon mo, sa nakita ko dito. Andun yung sitwasyon din na maaring hindi mo pa to nakakalimutan hanggang sa ngayon. Or siya, hindi ka pa rin niya nakakalimutan hanggang sa ngayon. Sa nakikita ko dito. No? Maaring itong tao na to, they feeling sad
feeling alone. Naghihintay siya ng tamang oras, pagkakataon, na maaring magte-text to sa'yo. Maaring gusto niya mag-text. Nakita ko to para magte-text. Or gusto niya makipag-communicate sa'yo. Yun na nakikita ko dito, ha? Kung kayo naman is magkasama nitong tao na to, kung magkasama kayo ng tao na to, hot and cold itong relasyon na to. Ganun. Siguro, andun naman yung harmony. Andun naman yung pagkakaisa, pagkakasundo. Siguro may mga time lang talaga na nagiging cold siya sa'yo or ikaw nagiging cold ka sa kanya. Minsan siguro, ayaw kanyang pakinggan, diba? Minsan siguro, ayaw kanyang pansinin, mga ganong sitwasyon. So, nakikita ko dito. Kaya minsan siguro nagkakaroon ka ng sadness, ganyan. Sa iba sa inyo. Ay, sorry. Bakit? Yun. Nagkaroon ng foundation na nasira. Tingnan natin ang money mo. Alam mo, pagdating sa money, talino ka. Kung totoo siya, wise ka. Kasi alam mo kung ano yung pagkakagastusan mo. Ibig sabihin, matipid ka. Diba? Yun nga lang, pagka bumanat ka na ng bili, sunod-sunod, ganun ka. No? Kaya ang nakikita ko sa'yo, kahit na matalino ka, pero pag ginusto mo. Dito. Responsable ka naman when it comes sa money mo. Yun nga lang, may mga time lang talaga na kapag umorder ka siguro, bumili ng isang bagay, sunod-sunod yun. No, nagkakaganon. Try to make it balance. Pero, smart ka naman eh. Alam ko naman na kaya mo yun. Mas marami rin ang lumalabas din siguro sa iba than sa pumapasok. Any opportunity kay Pisces. Anak, babang mo na. Oh, sandali! Hindi nagagalit yung bata na to. Alika nga dito. Ba't nagagalit yan? Ano bang problema? Ano po ito, universe? Okay, opportunity. May tao dito. Maaring kapamilya mo. Family related to. No? Ano yun? Kung titinan ko dito, iba dito, family or karelasyon ha. Ipasok mo yung sarili mo. Ang nakikita ko kasi ito, may mga puot at galit. Maaari magkaroon kayo ng pag-aaway this week. No? Wag naman sana. Maaari hindi kayo magkaintindihan. Magkaroon ng hindi pagkakasundo. Kawalan na pagkakaisa. Magalit. May taong makasarili. Hindi kayo same na energy nito eh. Sa nakikita ko dito eh. Andun lang din yung sitwasyon na maaring tinitingnan-tingnan ka lang niya. Ganyan. Tapos, wala lang. Ganun lang. Hanggang tingin lang. Maaring ikaw, minamatyagan mo siya, minamatyagan ka niya. Ganyan sa nakita ko dito. May pagsisinungaling. May taong nagiging sneaky or andun yung situation na possessive. Or andun yung sitwasyon na umiiwas itong tao na to sa'yo. Or iniiwasan ka niya. Or iniiwasan mo siya. Yun ang nakikita ko dito. Or may pag-iwas na magaganap o mangyayari. Yun. May pagmamanipulate. Kumaganda yung maari ikaw is mamamanipulate ka ng sitwasyon or imamanipulate ka niya. Ganyan. May pangloloko. Ganyan. Ay, ba't ito hawak ko? Advice. Sana hindi mangyari sa inyo. Kasi isa dito kasi sarili niya lang iniisip niya. Or sino man siya. Or ilan man sila. Dalawa man sila. Isa man siya. Ganyan. Sa iba sa inyo, maaari nagkaroon na ng separation, or may humiwalay. O may hihiwalay. May paghihiwalay ako nakikita. Ang advice.
Ang advice sa'yo is start a new beginning. Kung may mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na umpisahan, magsimulang muli, o gawin, aksyonan na, no? Sa nakikita ko dito. And also, sinasabi rin dito na i-reclaim mo yung power mo, freedom, release your limitation in life, and then may mga i-restoring mo yung control mo sa sarili mo, mag-focus ka sa pera mo, mag-focus ka sa sarili mo, and focus sa mga tao na binavalue ka, pinahalagahan ka, mga tao na mga bagong makakasalamuha mo, syempre. And syempre, dito rin is live of faith, fresh start, tsaka umasa ka na may mabuting wakas na magaganap ang mangyayari sa buhay mo if ever na may mga babaguhin ka sa buhay mo, o may mga if ever na may mga i-release ka into your life. Lakas ng loob, syempre, isa rin yun. And hindi ka nag-iisa. Tatandaan mo, hindi ka nag-iisa. Ha? May mga tao na willing naman sila na tumulong at pahalagahan ka. Doon ka mag-focus sa kanila. Hindi doon sa, i-release mo yung sarili mo sa toxic situation, toxic place, toxic relationship, or any toxic. Ganyan. No, wag kang magpa-control or wag kang magpa-trap dun sa bagay na yun. Focus to make a new beginning into your life. Be practical, syempre. Practical. And think to the future to secure your life. Hindi na sinasabi ko. If ever naman na may mga new opportunity, grab it. No, sinasabi dito. Kailangan mo rin mag-jump sa fashion mo, mga bagong plano, confident, speak out, and make a new plan or make a new exciting plan. May mga new exciting plan kasi ako nakikita sa'yo. Or need, no? Yan. Be adventurous and be creative. Arigatou namaste. God bless.